Sumainyo ang Panginoon. At sumayon din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi niya ang kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kaniyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Happy Fiesta! Ngayong araw atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang ating patron, ang patron na araw-araw ay naghahanda ng ating daraanan patungo sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Nabasa na ba kayo? O hindi pa kayo naliligo? No? Gusto ko pong bigyan ng pansin ang dalawang bagay sa Ebanghelyo. Ang una ay obedience, pagsunod. At ang ikalawa ay destiny. Sasagutin natin yung tanong ng kanilang kamag-anak, magiging ano kaya ang batang ito? Question mark sa kanila yun eh. So therefore, it asks about destiny. Ano siya sa mga susunod na panahon? Bago pa man, doon muna tayo sa pagsunod. Si Zacarias, dahil sa kaniyang, pagiging ama, ganun na lamang siguro ang tuwa sa kaniyang puso. Kaya inaakala ng kaniyang mga kamag-anak na ang batang isinilang ng kaniyang asawang si Elizabeth ay papangalanan ding Junior. Zacarias Junior. Dahil sa kultura po ng mga Hudyo, ang mga anak na lalaki, lalo na ang panganay, ay palaging isinusunod sa ama. Kaya siguro nakuha din yon ng kulturang Pilipino. Kaya meron tayong mga junior. No? Tsaka yung nagkakaroon ng senior, junior. Pero ano po ang ibig sabihin ng pagsunod or obedience? Si Zacarias, parang binitawan niya na ang kaniyang parental authority sa pagbibigay ng pangalan sa bata.
Isinuko niya na hindi ako ang magbibigay. Hindi Zacarias ang kaniyang magiging pangalan. Kaya nga, dahil siya ay napipi, natatandaan ninyo, napipi siya dahil sa hindi niya pagtiwala at paniwala sa mensahe ng anghel. Kaya bilang hindi natin pwedeng masabing parusa, parang bilang babala sa hindi niya pagtitiwala sa salita ng anghel, siya'y napipi. Kaya humingi siya ng masusulatan at nagulat ang lahat dahil Juan ang kaniyang magiging pangalan. Ano ang naging tugon ng tadhana? Ano ang naging tugon ng Diyos sa pagsunod ni Zacarias? Nang naisulat niya na ang pangalan, then and there, siya'y nakapagsalita. Kung pagduduktungin ninyo na ang pagsunod pala sa Diyos ay may kaakibat na biyaya. Palaging ganun ang takbo ng ating buhay. Ang sumusunod sa Diyos ay nakahihintay at nabibigyan ng biyaya dahil sa bagay na iyan. Kaya nga napakaganda ng ipinakitang halimbawa ni Zacarias dahil sa kaniyang tahimik na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi na siya lumaban, hindi na siya nagtanong, kasi baka mapipi uli. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay biyaya na lagi niyang inihahanda sa lahat. Destiny. Magiging ano kaya ang batang ito? Bakit destiny? Dahil bilang ama, nais din niya na ang kaniyang anak ay sumunod sa kaniya. Pero may ibang destiny eh. May ibang tadhana ang batang ito na hindi niya ipinilit, na ang destiny o tadhana ng batang ito'y ang maging boses sa ilang at maging tagapaghanda ng daraanan ng Poong Jesus Nazareno. Ano yung ating destiny? Hindi natin ipipilit ang bagay na gusto natin. Ang susundin natin ay ang bagay na inihanda ng Diyos upang ating tuparin. Hindi naman tayo nabuhay at random. Ibig sabihin, pinanganak ka lang, okay na yon. Lumaki ka lang, okay na yon. Hindi po. Kung tayo'y nakatuon palagi sa plano ng Diyos, mauunawaan natin ang ating sariling tadhana na bawat isa, anuman ang level ng buhay, anuman ang sitwasyon ng buhay, ay palaging nakaangkla sa tadhanang ibinigay ng Diyos. Hindi natin yon maiaalis sa buhay ng ating mahal na patron. Si San Juan Bautista ay sumunod, namuhay, at ang tadhanang ibinigay sa kanya ay kaniyang ginawa hanggang dulo ng kaniyang buhay. Kung gusto nating malaman ang ating destiny, makinig palagi tayo sa diwa at himala, pag-ibig ng Diyos sa atin.
Salamat po, aming mahal na patron. Ikaw yung palaging anino ng aming Poong Jesus Nazareno. Hindi ka man palaging nakikita, pero ikaw ay palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kung sinusundan niya ang Poong Jesus Nazareno, yun, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, ito ang kaniyang tadhana, ituro ang tamang daan, ituro ang tunay na tagapagligtas, upang tayo naman ang sumunod sa kaniyang salita. Si Kristo, si San Juan, at tayo bilang nasasakop, bilang mga bisita sa simbahang ipinangalan sa Kanya, tayo rin ay sumusunod bilang mga anino saan man magtungo ang Jesus Nazareno. Tayo'y dinadala ng patron na ito, ng banal na taong ito, upang makita rin natin at maitaas ang tunay na tagapagligtas. Hindi tayo dadalhin ng pagsunod sa Diyos sa kapahamakan. Palaging biyaya, palaging pagpapala, palaging himala. Ito ang diwa at tadhana na ipinamamanhik sa atin ng pagsilang ni Juan Bautista. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.